Kami naman po, sumusunod lang kami doon sa guidance ng ICI. So yun pong nilabas po na Pangulong Ferdinand Marcos na imbestigahan na yung 15 involved sa flood control. Yung mga kumpanyang yun po yung sinisilip namin. Alinsunod sa guidance na ibinigay ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nagsasagawa na ng pagsisiyasat ang Land Transportation Office o LTO sa mga luxury vehicle ng 15 construction company na mayroong pinakamalaking mga kontrata sa flood control projects. Isa sa tinitingnan ng LTO ay kung kanino nakapangalan o kung sino-sino ang registered owner ng mga mamahaling sasakyan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, sa kasalukuyan, kinukumpleto na nila ang mga report na kakailanganin ng ICI. May report na po kami, pero meron po kaming mga iba doon na nakapending pa. Target naman ng LTO na matapos ang report ngayong linggo bago nila ito isumite sa ICI. Pinabulaanan naman ng LTO mga fake news na kung saan hinuhuli ng kanilang mga tauhan ng mga old model na sasakyan sa mga expressway. Sinasabi pinagbabawalan namin sa expressway, hindi po totoo yun. Hinuli po namin yan dahil mga pangkarera na walang kaukulang papeles yung makina. Noong November 3, sinita ng mga tauhan ng Land Transportation Office ang 2 old model na sedan sa Mamplasan Rotunda sa Santa Rosa City, Laguna nang hanapan ng mga dokumento. Dito natuklasan ng LTO na walang kaukulang papeles ang ginawang pagpapalit ng makina ng 2 sasakyan. Yung mga na-impound po namin, yan po yung mga race cars na akala natin lumang kotse, hindi po sila basta lumang kotse, pangkarera po yung mga yan. Pinapalitan po yung mga makina, pero yung mga makinang kinakabit, wala pong kaukulang papeles. Kaya automatic, kailangan po natin i-impound. Kaya po mali po yung lumalabas na fake news. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.